Pakasalan mo ang anak ko o baka gusto mong mawala sa mundo. Saad ni Don Fernando kay Arabella nang malaman na may nangyari sa kanila ng anak nitong si Jacob. Bakit parang tila ako ang namilit ng gabing yun? Saad ng dalaga sa sarili pero wala siyang nagawa, kundi pakasalan ng boss niya alang-alang sa reputasyon ng pamilya nito. Paano nila pakikisamahan ang isa't isa sa iisang bubong kung simula pa lang ay kontrata na kaagad ang bubungad sa kanya? Kumusta mga kaibigan? Samahan ninyo kong ibahagi sa inyo ang mga kwentong magbibigay kilig, magpapatulo ng inyong mga luha, at magbibigay inspirasyon sa bawat isa. Isandalang likod at hayaang ang boses ko ang maglakbay sa inyong mga puso. Ito ang My Views TV. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay paki-like po ng ating video. Pa-click din ang subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pakasalan mo ang anak ko o ngayon pa lang ay ipapahanda ko na ang libingan mo. Seryoso, mariin at walang biro ang boses ni Don Fernando habang nakatayo sa gitna ng kanyang marangyang sala. Nakatutok ang kanyang mga mata sa akin. Sa likod niya ay nakatayo ang isang matipunong bodyguard na may hawak na armas. Nakatutok mismo sa makinis kong noo base sa pananakot ng pamilya nila. Napapitlag ako sa takot at labis na kaba. Ang pakiramdam ko ay nasa isa akong seryosong paglilitis, kung saan ang isang maling sagot ko ay magiging katapusan ko na. Napasulyap ako sa aking boss na si Jacob na nakaupo sa tapat ko. Wala man lang kabuhay-buhay ang kanyang muka at para bang bagot na bagot ito sa kanyang sariling buhay. Isa lamang akong hamak na bagong assistant sa kumpanya niya. Wala pa nga akong isang buwan sa serbisyo, pero heto ang kinahantungan ko. Isang gabi ng maling desisyon dahil nagpakalasing itong gwapong boss ko na lahing tigre. Hindi niya sa tiyan inilagay ang alak niya kundi sa ulo. Kaya ngayon, mukhang ako pa ang talo at naagrabyado sa sitwasyon. Babae, sumagot ka. Paninindigan mo ba ang anak ko o ngayon pa lang magpapahanda na ako ng libingan mo? Pag-uulit ni Don Fernando, na tila nadagdagan pa ang inis sa kanyang muka. Doon ko napagtanto kung saan nagmana ang boss ko. Oo na po, paninindigan ko si Tigre, ang anak ninyo. Pautal-utal kong sagot habang nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko na maisip kung paano ang magiging buhay ko pagkatapos nito. Bakit kasi nagpadala ko sa kakisigan niya? Ito ang tanging nasabi ko sa aking sarili habang ako ay napapikit sa takot. Dahan-dahang ibinaba ng bodyguard ang kanyang hawak. Napatingin sa akin si Jacob. Unti-unting nagbago ang bagot niyang ekspresyon at napalitan ng pamilyar na bagsit. Sino ang tinatawag mong tigre, Arabella? Malamig niyang tanong habang inaayos ang kanyang mamahaling coat. Kayo po sir, Jacob. Mahina kong tugon habang nakayuko at pinaglalaruan ng mga daliri ko sa ibabaw ng mesa. Humalakhak si Don Fernando, isang tunog na nagpataas ng balahibo ko sa takot. Ha, magaling. Mabuti naman at mabilis kang magdesisyon, Arabella. Sa susunod na linggo ay kakasal na kayo ng anak ko. Walang magbabago at ayoko ng anumang atrasan o dahilan. Pero papa, hindi ko naman siya mahal. Reklamo ni Jacob sa unang pagkakataon, bagamat nananatiling walang emosyon ang kanyang boses. Isang gabi lang yon. Bakit kailangang umabot sa kasalan? Pwede naman natin silang bayaran o bigyan ng ibang compensation. Hindi pera ang sagot sa lahat ng bagay, Jacob. Binuhat mo ang pangalan ng pamilya natin sa iskandalong ito. At hindi ako papayag na may matitirang dumi sa reputasyon ko bilang negosyante. At ikaw, Arabel, siguraduhin mong aalagaan mo ang anak ko. Pagbabanta muli ng matanda bago naglakad paalis kasama ang kanyang mga tauhan.
Naiwan kaming dalawa sa malawak at napakatahimik na sala. Napakasikip ng puso ko. Parang hihimatayin ako sa halo-halong emosyon. Nasiyahan ka ba sa takbo ng usapan, Arabel? Untag ni Jacob habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan at lumalapit sa akin. Sir Jacob, wala akong kasalanan dito. Ang papa mong may gusto nito, hindi ako. Ako pa nga ang naagrabyado rito eh. Pero bakit parang ako pang may masamang balak? Depensa ko habang humahakbang pabalik. Talaga? O baka naman plano mo talaga to mula pa nung una? Pumasok ka sa kumpanya ko bilang assistant. Tapos sinamantala mo ang pagkalasing ko para mapilitan akong pakasalan ka. Tinitigan niya ako ng mariin. Ang kanyang mga mata ay naninigas sa galit. Grabe ka naman mag-isip. Nagtatrabaho ko ng marangal para sa pamilya ko. Kung alam ko lang na ganito ka kasama mag-isip, sana'y iniwan na lang kita sa resto bar nung gabing yon at hinayaan kong mapahama ka. Sigaw ko sa binata. Tuluyan nang nawala ang takot dahil sa sakit ng kanyang mga paratang. Natigilan naman si Jacob sa pagsigaw ko. Ngumisi siya ng matipid. Isang ngisi na sa kabila ng galit ay nagpakaba sa puso ko dahil sa kakaibang karisma nito. Well, wala ka nang magagawa. Kasal na tayo sa susunod na linggo, Arabel. Maghanda ka dahil sisiguraduhin kong hindi magiging madali ang buhay mo sa tabi ko. Huwag mo akong takutin, Jacob. Kakayanin ko ang kahit anong ibato mo sa akin dahil alam kong malinis ang konsensya ko. Matapang kong sagot. Kahit sa loob-loob ko ay gusto ko nang maiyak sa litong nararamdaman ko sa aking puso. Ito na ang simula ng bagong kabanata ng buhay ko, kasama ang isang lalaki na walang puso. Ang sumunod na mga araw ay tila isang malabong panaginip. Walang marangyang gown, walang magandang bulaklak, at walang masayang pamilya. Ang kasal na binanggit ni Don Fernando ay naganap sa loob ng isang malamig at pribadong opisina ng West, kung saan tanging tunog ng pagpirma sa kontrata ng kasal ang bumasag sa katahimikan. Pagkatapos ng seremonya, diretso kaming dinala ng sasakyan ni Jacob sa kanyang penthouse. Pagkasarap pa lang ng pinto ng malawak at modernong kondo, hinagis niya ang kanyang tuxedo jacket sa sofa at humarap sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy sa galit. Maupo ka, Arabel. Utos niya. Malamig ang boses niya. Boses na nakasanayan ko na sa opisina, pero ngayon ay may kasamang kakaibang lamig. Naupo ako sa dulo ng mamahaling leather sofa. Yakap ang aking maliit na handbag. Ano ang pag-uusapan natin, Sir Jacob? Huwag na tayong maglokohan dito. Alam nating dalawa kung bakit tayo narito. Panimula niya habang naglalakad pabalik-balik sa harap ko. Pinili tayo ni Papa, pero wag mong iisipin na dahil kasal na tayo, ay magiging tunay na mag-asawa tayo. Huminga ako ng malalim at pinalakas ang loob ko. Akala ko ba ginusto ko to? Kung may pagpipilian lang ako, mas pipiliin kong bumalik sa probinsya at mag-alaga ng manok kaysa ang makasama ang isang mapanghusgang katulad mo. Napatigil siya sa paglalakad at tinitigan ako ng matalim. Lumapit siya, sapat na para maamoy ko ang mamahalin niyang pabango at maramdaman ko ang kakaibang kaba sa aking puso. Aba, natututo ka ng sumagot ngayon ah. Nasaan ang maamong assistant na halos maiyak nung isang linggo? Naiwan sa opisina mo. Diretsahan kong sagot. Pilit na hindi pinapakita ang panginginig ng aking mga tuhod. Kung tingin mo ay sumama ako rito para sa pera mo, nagkakamali ka, sir. Sumama ako dahil ayokong mawala sa mundo sa kamay ng bodyguard ng tatay mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kinuha niya ang isang envelope mula sa kanyang bag at inihagis ito sa lamesa sa harap ko. Ano to? Buksan mo. Yan ang mga patakaran ng buhay mo mula ngayon. Sabi niya habang nagsasali ng alak sa baso. Binuksan ko ang envelope at binasa ang nakasulat.
isang kasunduan. Rule number 1. Magkahiwalay tayo ng kwarto. Huwag kang papasok sa kwarto ko nang walang pahintulot. Rule number 2. Sa harap ng papa at ng publiko, magpanggap tayong maayos ang lahat. Pero pagpasok sa pintong ito, magkaiba tayo ng mundo. Number 3. Walang makikialam sa buhay ng bawat isa. Gagawin mo pa rin ang trabaho mo bilang assistant ko sa kumpanya. Napaangat ang tingin ko sa kanya matapos basahin ang papel. Assistant mo pa rin ako? Pagkatapos ng lahat ng to, ipagtitimpla pa rin kita ng kape sa umaga? Bakit? Akala mo ba reyna ka na rito? Mapang-asar niyang tanong habang umiinom sa kanyang baso. Kailangan nating panatilihin ang normal na takbo ng buhay sa kumpanya para walang maghinala. 1 buwan pa lang ang nakakalipas mula nang pumasok ka. Kung bigla kang magre-resign matapos ang kasal, malalagay sa tsismis ang pangalan ko. Ang yabang mo talaga. Bulong ko pero sapat na para marinig ni Jacob. Anong sinabi mo? Hakbang niya papalapit. Ang sabi ko, pirmahan natin to para matapos na. Mabilis kong kinuha ang ballpen at mabilis na nilagdaan ang papel. Pagkatapos ay itinula ko ito pabalik sa kanya. Ayan, huwag kang mag-alala Jacob. Walang-wala sa plano ko ang lumapit sa isang tigring katulad mo. Kinuha ni Jacob ang papel at tiningnan ang pirma ko bago ito itinabi. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ng kanyang muka. Ngunit mabilis ding bumalik ang seryoso niyang aura. Mabuti at malinaw tayo, Arabella. Ang kwarto mo ay ang pangalawang pinto sa dulo ng hallway. Naroon ang mga gamit mo. Ipinahakot ko na kanina. Tumayo ako at binuhat ang bag ko. Bago ako maglakad patungo sa hallway, lumingon muna ako sa kanya. Salamat sa kwarto, asawa ko. At huwag kang mag-alala, hindi kita iistorbohin. Inis kong sagot. Nakita ko ang gulat sa kanyang mga mata nang banggitin ko ang salitang asawa. Kahit nahalata namang nangaasar lang ako. Hindi na niya ako sinagot at tinalikuran na lamang ako habang nakatitig sa bintana na pinapaligiran ng mga ilaw sa labas. Pagpasok ko sa aking bagong kwarto, marahan kong isinara ang pinto at sumandal doon. Huminga ako ng malalim habang nararamdaman ang mabilis na tibok ng aking puso. Ang silid ay malaki, malinis at puno ng mamahaling kagamitan, ngunit tila napakalamig nito. Napatingin ako sa salamin at kinausap ang aking sarili. Arabel, kaya mo to. 1 taon lang hiningi ng papa niya para sa reputasyon ng pamilya. Pagkatapos nito, malaya ka na. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ang paninirahan kasama ang isang Jacob, ang mailap at mapanganib na tigre ng kumpanya, ay hindi magiging madali. Ang daloy ng aming kwento ay parang isang bangin at isang maling hakbang, maaari akong tuluyang mahulog. Kinabukasan ay nagising ako sa ingay ng mga sulyap ng araw na tumatama sa aking muka. Pagtingin ko sa orasan, 6:00 na ng umaga. Agad akong bumangon at nag-ayos ng sarili at lumabas ng kwarto. Bilang assistant na naging asawa dahil sa kontrata, alam kong hindi ako pwedeng magpabaya sa mga obligasyon ko, lalo na sa kusina. Habang nagpiprito ako ng bacon at nagtitimpla ng kape, narinig ko ang mabibigat na yabag ng paa mula sa hallway. Si Jacob. Nakasuot na siya ng kanyang mamahaling office attire, maliban sa kanyang coat na nakasabit sa kanyang braso. Anong amoy yan? Malamig niyang tanong habang papasok sa kusina. Nagluluto ko ng almusal, Sir Jacob. Sagot ko habang maingat na inilalagay ang pagkain sa plato. Kape mo, black at walang asukal, tama? Tiningnan niya ang tasa ng kape na inilapag ko sa mesa, bago tumingin sa akin ng may pagtataka. Paano mo nalaman ang timpla ng kape ko? Hindi naman kita tinuruan ah. Napatawa ako ng bahagya. Assistant mo ko, nakalimutan mo na ba? Trabaho kong alamin ang bawat detalye ng mga gusto at ayaw ng boss ko.
Naupo si Jacob at humigop ng kape. Saglit na nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Tila nagustuhan pero mabilis din niyang binawi ito. Pwede na, pero wag mong isipin na porket ipinagluto mo ko, ay mapapalambot mo na ang puso ko, Arabel. Grabe, ang aga-aga ang advance mong mag-isip, Jacob. Sabi ko sabay upo sa tapat niya at kumuha ng tinapay. Ginawa ko to dahil ayokong pumasok sa opisina na kumakalamang sikmura. At saka kasama sa kontrata na magpanggap tayong maayos, hindi ba? Paano kung biglang bumisita ang papa mo rito? Natigilan siya sa pagsubo. May punto ka, pero sa opisina, tandaan mo ang distansya natin. Walang makakaalam na kasal tayo maliban sa pamilya ko. Alam ko, huwag mo kong pangaralan na parang bata. Sagot ko habang inunguya ang bacon. Pero paano kung magtanong ang mga katrabaho ko kung bakit sabay tayong pumasok o bakit magkasama tayo sa sasakyan? Ibinaba niya ang kanyang tinidor at tinitigan ako ng seryoso. Madali lang, sabihin mo, may emergency meeting tayong pinuntahan ng maaga. At simula bukas, mauuna kang pumasok sa akin ng 30 minuto. Ayokong may makakita sa ating magkasama sa parking lot. Nakaramdam ako ng bahagyang kirot sa aking puso. Sa labis niyang pag-iingat na maitago ako. Pero pinilit kong ngumiti ng mapait. Masusunod, mahal na tigre. Gagawin ko ang lahat para sa reputasyon mo. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Aniya sabay tayo. Kinuha na niya ang kanyang coat at isinuot ito. Mag-ayos ka na. May 5 minuto ka para sumama sa sasakyan ko ngayon. Kung mahuli ka, mag-commute ka mag-isa. Aba, teka lang, hindi pa ako tapos kumain. Sigaw ko pero tuluyan na siyang naglakad palabas ng kusina. Napabuntong hininga ko ng mabilis na kinakain ng natirang pagkain. Mukhang ang buhay ko kasama ang asawang tigre na to ay magiging isang mahabang karera ng pasensya at bilis. Tahimik ang naging biyahe namin patungo sa kumpanya. Gaya ng pinag-usapan, ibinaba ko ni Jacob 2 kanto ang layo mula sa gusali ng Escudero Company. Halos takbuhin ko ang natitirang distansya habang tinitiis ang sakit ng aking high heels. Makarating lang sa aking desk bago siya dumating. Hingal na hingal akong ibinaba ang aking bag nang biglang sumulpot sa harapan ko si Kathy. Ang kismosang sekretary mula sa marketing department. Uy, Arabel! Ang aga natin ngayon ah! Bati niya habang mapanuring nakatitig sa akin. Ay teka, bakit parang haggard ka at galing ka sa pagtakbo? May humahabol ba sa'yo? Pilit akong ngumiti at inayos ang nagulo kong buhok. Ah, wala naman Kathy. May iniisip lang akong mga reports kaya napaaga ako ng pasok. Alam mo naman, ayokong mapagalitan ni sir. Sus, sabihin mo takot ka lang sa tigre? Humalakhak si Kathy, pero bigla siyang lumapit at bumulong. Pero alam mo ba, may chika sa kumpanya ngayon. Sabi ng guard sa may underground parking. Nakita raw niya si Sir Jacob kagabi na may kasamang babae sa kotse niya. At balita ko, may singsing na raw si Sir. Nakagat ko ang aking labi para hindi mabulgar ang katotohanan. Napahawak ako sa aking kaliwang kamay. Ngunit naalala kong itinago ko ang singsing ko sa loob ng aking bag bago bumaba ng kotse. Talaga? Baka naman client niya lang yon, Kathy. Alam mo naman si Sir, trabaho lang ang hinahanap niya. Sana nga client lang, kasi kung hindi, iiyak ang buong kababaihan dito sa opisina. Sabi ni Kathy sabay sulyap sa elevator. Ayan na si Sir Jacob. Bumukas ang pinto ng pribadong elevator at iniluwa si Jacob. Seryoso ang kanyang muka, diretso ang tingin, at tila walang pakialam sa mundo habang naglalakad patungo sa kanyang opisina. Habang dumaraan siya sa harap ko, saglit siyang napatigil. Arabel, dala mo ba ang file para sa meeting mamayang 10:00? Malamig niyang tanong, na tila ba wala at hindi kami sabay kumain ng almusal kaninang umaga. Oo po sir, nakaayos na po sa ibabaw ng lamesa ninyo.
Formal kong sagot habang pilit na itinataas ang aking ulo. Good, ipagtimpla mo ako ng kape, ngayon na. Utos niya bago tuluyang pumasok sa kanyang silid at isinara ang pinto. Nanlaki naman ang aking mga mata. Grabe talaga ang lalaking to. Parang wala kaming pinagsamahan. Bulong ko sa aking sarili. Nang maihatid ko ang kape sa loob ng kanyang opisina, agad ko ang isinara ang pinto ng mariin upang matiyak na walang makakarinig sa amin. Hoy, Jacob! Tawag ko sa kanya gamit ang mahinang boses ngunit puno ng inis. Napaangat ang tingin niya mula sa kanyang laptop. Nakataas ang isang kilay. Anong hoy? Nasa opisina tayo, Arabel. Matuto kang gumamit ng sir. Aba, mag-isa lang naman tayo rito. Lumapit ako sa harap ng mesa niya. Alam mo bang pinag-uusapan ka na sa labas? May nakakita raw sa atin kagabi sa parking lot ng kondo mo. Hindi man lang nabahala si Jacob. Humigop siya ng kape bago sumagot. Hayaan mo silang mag-usap. Hanggat hindi nila nakikita ang mukha mo, ligtas ang reputasyon ko. At saka, hindi ba't mas pabor sa'yo yun? Mas madali tayong makakapagpanggap kung may kaunting chismis na kumakalat? Pabor sa akin? Ang sabihin mo, natatakot ka lang na malaman nila na isang hamak na assistant lang ang pinakasalan mo. Medyo tumaas ang boses ko dahil sa inis. Tumayo si Jacob mula sa kanyang upuan. Dahan-dahang lumapit sa akin hanggang sa maramdaman ko muli ang kanyang presensya na tila ba huli na naman ako. Makinig ka, Arabel. Ginagawa ko to para protektahan ang pamilya ko at ang posisyon ko sa kumpanyang to. Kung may makaalam na napilitan lang akong pakasalan ka dahil sa isang gabi ng kalasingan, pareho tayong babagsak, maliwanag? Napatitig ako sa kanyang mga mata. May halo mang galit, may bakas din ng matinding pagod sa kanyang mga sulyap. Napabuntong hininga ko at umatras. Maliwanag, sir. Sabi ko nang may diin sa huling salita. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko sisirain ang napakahalaga mong reputasyon. Tinalikuran ko siya at naglakad patungo sa pinto. Pero bago ko to mabuksan, narinig ko ang kanyang boses. Arabel. Lumingon ako ng bahagya. Ano po yon? Salamat sa kape. Mas masarap to kaysa sa gawa ng lumang assistant ko. Aniya bago muling ibinalikang pansin sa kanyang laptop. Bahagyang natigilan ang puso ko sa narinig. Mas masarap daw yon kaysa sa dati niyang assistant. Isang simpleng papuri mula sa isang masungit na lalaki. Ngunit sapat na para bigyan ako ng kaunting lakas na harapin ang mahabang araw na to. Isinarado ko ang pinto na may maliit na ngiti sa aking mga labi. 3:00 na ng hapon at medyo humupa na ang tensyon sa opisina nang biglang tumunog ang intercom sa ibabaw ng aking lamesa. Arabel, pumasok ka sa opisina ko ngayon at dalhin mo ang schedule ko para sa susunod na linggo. Utos ni Jacob. Kahit sa intercom, ramdam ko pa rin ang pagiging bossy niya. Kinuha ko ang aking tablet at pumasok sa kanyang silid. Pero laking gulat ko nang pagbukas ko ng pinto. Hindi lang si Jacob ang naroon. Nakaupo sa marangyang sofa si Don Fernando. Hawak ang isang mamahaling tabako. Habang si Jacob naman ay nakatayo sa tapat ng bintana, na tila ba may malalim na iniisip. Magandang hapon po, Don Fernando. Bati ko habang dahan-dahang lumalapit. Nakita ko ang matanda. Nang makita niya ako, agad na sumilay ang isang malawak na ngiti sa kanyang muka. Arabel, iha, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na papa na ang itawag mo sa akin? Kasal na kayo ng anak ko, kaya pamilya ka na namin. Napasulyap ako kay Jacob na lihim na nanlisik ang mga mata. Pilit akong ngumiti sa matanda. Pasensya na po, papa. Nakasanayan ko lang po kasi rito sa opisina. Naiintindihan ko, iha. Kaya nga ako napadpad dito dahil may maganda akong balita para sa inyong dalawa. Sabi ni Don Fernando sabay lagay ng isang makapal na envelope sa lamesa.
isang engrandeng dinner party sa darating na Sabado. Ipakikilala ko si Arabel sa buong business circle bilang bagong misis ng aking anak. Nanlaki ang mga mata ko. Po, dinner party? Pero papa, hindi po ba masyadong maaga? Ibig kong sabihin. Walang maaga rito, Arabel. Pagputol ni Jacob sa sasabihin ko habang lumalapit sa amin. Humalukip-kip siya tumingin sa kanyang ama. Papa, hindi ba pwedeng pamilya na muna natin ang makaalam? Masyadong mabilis kung ibubunyag kaagad natin ito sa media at sa mga business partners natin. At bakit hindi? Seryosong sagot ni Don Fernando. Unti-unting nawawala ang ngiti sa labi nito. May itinatago ba kayo? O baka naman hindi ninyo sineseryoso itong kasal na to? Naramdaman ko ang lamig sa aking likod. Kung malalaman ng matandang tungkol sa kontrata, siguradong malaking gulo ito. Mabilis akong humakbang papalapit kay Jacob at kahit labag sa kalooban ko, hinawakan ko ang kanyang braso at sumandal ng kaunti sa kanya. Naku papa, hindi po sa ganon. Malambing ko ang pilit na boses, habang lihim kong kinukurot ang braso ni Jacob para sumakay siya sa acting ko. Ang totoo po niyan, nag-aalala lang po sa akin si Jacob. Alam niyo naman po, bago lang ako sa mundong to at baka mabigla po ako sa dami ng tao at reporters. Bahagyang natigilan si Jacob sa pagkakahawa ko sa kanya, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Inakbayan niya ako at hinila papalapit sa kanyang tabi. Ang init ng kanyang katawan ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa akin. Tama si Arabel, Papa. Pagsang-ayon ni Jacob, ang boses niya ay biglang naging malambot at puno ng pag-aalala na halos hindi ko na makilala. Ayokong ma-stress ang asawa ko, pero kung yan ang gusto ninyo ay gagawin namin. Handa akong ipagmalaki si Arabel sa lahat. Tiningnan kami ng matagal ni Don Fernando. Tila sinusuri kung totoo ang pinapakita namin. Maya-maya pa ay muli siyang tumawa ng malakas. Haha, mabuti naman. Iyan ang gusto kong marinig mula sa iyo, Jacob. Sige na, mauna na ako. Maghanda kayo para sa Sabado, Arabel. May ipapadala akong designer para sa gown mo. Nang tuluyang makalabas si Don Fernando kasama ang kanyang mga bodyguard, mabilis kaming nagtulakan ni Jacob palayo sa isa't isa. Bitaw nga, bitaw nga, sabay naming sabi, bagamat ako naman ang unang humawak. Aba, ikaw ang unang nag-akbay sa akin. Sita ko sa kanya habang pinapagaan ang aking damit. Kung hindi kita inakbayan, hindi maniniwala si Papa. Masyado kang halata na kinakabahan. Depensa naman ng binata habang inaayos ang kanyang nagulong polo shirt. Pero napansin kong medyo namumula ang mga tenga niya. Pero Jacob, paano to? Isang party. Maraming tao ang titingin sa atin doon. Paano kung magkamali ako? Nag-aalala kong tanong. Lumapit siya sa akin. Hindi bilang mapang-asar na tigre, kundi bilang isang seryosong asawa. Huwag kang mag-alala. Magkasama nating haharapin to. Basta, sundin mo lang ang mga sasabihin ko. Walang magiging problema. Napatitig ako sa kanya. Sa kabila ng kanyang kasungitan, may bahagi sa akin ang nakaramdam ng kapanatagan sa mga salita niya. Ang kwento naming dalawa ay unti-unti nang lumalabas sa apat na sulok ng kanyang penthouse. At sa Sabado, haharapin namin ang buong mundo. Dumating ang araw ng Huwebes, 2 araw bago ang malaking dinner party. Gaya ng ipinangako ni Don Fernando, isang kilalang fashion designer na si Pierre ang dumating sa penthouse ni Jacob pagkababa namin mula sa opisina. Kasunod nito ang 2 assistant na may dalang mahabang rack ng mga mamahaling gown. Oh my gosh, darling! You have a wonderful canvas! Tili ni Pierre habang pinapaikot ako sa gitna ng sala. Ang kinis ng balat mo, pero kailangan natin ng gown na sisigaw ng Mrs. Pascual.
Nahihiya akong napatingin kay Jacob na kasalukuyang nakaupo sa tapat ng minibar. May hawak na baso ng juice at board na nanonood. Kahit ano naman, Pierre, basta hindi masyadong masikip. No way, honey. Sa mundong papasukin mo, fashion is war. Biro ng designer bago humarap kay Jacob. Sir Jacob, ano ang bet mo para sa wifey mo? Classic red or safe black? Ibinaba ni Jacob ang kanyang baso at malamig akong tiningnan mula ulo hanggang paa. Kahit ano, Pierre, siguraduhin mo lang na disente. Ayokong magmukha siyang a-attend ng prom. Napakisap naman ang mga mata ko sa komento niya. Kahit kailan talaga, napaka-bitter ng lalaking to. Pumasok ako sa dressing room kasama ang mga assistant. Ang unang isinuot ko ay isang itim na gown na may mahabang slit sa hita. Pagkalabas ko ay agad na umiling si Jacob. Masyadong madilim, mukha kang pupunta sa libing. Walang preno niyang sinabi. Ang arte mo ha? Inis kong sagot bago pumasok sa loob. Ang sumunod ay isang kumikinang na gold gown na hapit sa aking katawan. Pagkalabas ko ay muntik nang maibuga ni Jacob ang iniinom niya. Napaubos siya at mabilis na nag-iwas ng tingin. Hindi pwede yan. Medyo nauutal niyang sabi habang pilit na inaayos ang kanyang lalamunan. Masyadong hayag ang likod mo at masyadong masikip. Hindi ka makakahinga niyan. Lumapit sa akin si Pierre at bumulong ng nakangiti. I think someone is getting jealous, darling. Tingnan mo, namumula ang pisngi ng asawa mo. Nako Pierre, mainit lang siguro ang aircon. Palusot ko pero lihim akong napatingin sa salamin. Medyo gulat din ako sa reaksyon ni Jacob. Pero sa huling gown, dinala sa akin ni Pierre ang isang emerald green na gown. Gawa ito sa mamahaling satin. May simpleng off-shoulder na disenyo at may banayad na bagsak na saktong-sakto sa hubog ng aking katawan na hindi nagiging masyadong bastos. Pagkabukas ng pinto ng dressing room, dahan-dahan akong naglakad palabas. Natahimik ang buong sala. Napatingin ako kay Jacob. Sa pagkakataong to, hindi siya nakapagsalita kaagad. Nanatili lang siyang nakatitig sa akin. Nakabukas ng bahagya ang mga labi at tila nakalimutan kung paano huminga. Oh, ano? Mukha pa rin ba akong a-attend ng prom? Hamon ko sa kanya. Pilit na binabasag ang nakabibinging katahimikan. Dahan-dahang tumayo si Jacob mula sa kanyang upuan at lumapit sa akin. Huminto siya isang hakbang ang layo. Sapat na para makita ko ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata na ngayon ko lang nakita mula nang magkakilala kami. Bagay sa'yo. Mahina niyang boses. Walang halong pangaasar o kasungitan. Iyan ang piliin mo. Nang makaalis si Pierre at ang kanyang mga tauhan, naiwan muli kaming dalawa sa sala. Nakaupo ako sa sofa habang hinahaplos ang aking mga paa na sumasakit na dahil sa takong. Salamat pala. Biglang sabi ni Jacob habang nakatayo sa tabi ko. Napaangat ang tingin ko. Para saan? Para sa pagtitiis sa papa at dito sa mga fitting na to. Aniya sabay upo sa kabilang dulo ng sofa. Alam kong hindi mo to ginusto, Arabel, pero pinatutunayan mo na maaasahan ka. Ngumiti ako ng bahagya. Nakaramdam ng kilig dahil sa sinabi ng asawa ko. Sabi ko naman sa'yo, kapag pumasok ako sa isang bagay, tinatapos ko. Magkasama tayo rito, hindi ba? Tumingin siya sa akin ng matagal, bago dahan-dahang tumango. Oo, magkasama tayo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko na hindi na lang ako isang assistant o isang banta sa buhay niya. Pagdating ng Sabado, haharapin namin ang lahat. Hindi bilang magkaaway, kundi bilang totoong mag-asawa. Matagumpay na natapos ang dinner party.
Hinarap namin ang mapanuring mata ng alta sosyedad, ng may taas noo at magkahawak kamay na mag-asawa. Pagka-uwi namin sa penthouse, pareho kaming bagsak sa pagod. Inalis ko ang aking high heels at napaupo sa sahig ng balkonahe, habang pinagmamasdan ng napakagandang tanawin ng ilaw ng syudad sa ilalim ng gabi. Narinig ko ang marahang yabag ni Jacob. Lumabas siya na wala na ang kanyang coat at seryosong polo shirt. Nakasuot na lang siya ng simpleng puting t-shirt, ngunit napakagwapo pa rin niyang tingnan. May dala siyang 2 baso ng gatas. Para sa'yo, alam kong hindi ka masyadong nakakain kanina dahil sa kaba. Aniya sabay abot ng isang baso at naupo sa tabi ko sa sahig. Salamat. Nakangiti kong sagot habang tinatanggap ang malamig na baso. Inaamin ko, nagulat ako sa pagiging maalalahanin ni Jacob. Akala ko ba bawal pumasok sa mundo ng isa't isa ayon sa rule number 3 sa kontrata mo? Napatingin sa akin si Jacob. Isang banayad at totoong ngiti ang sumilay sa kanyang labi na nagpabilis sa tibok ng puso ko. Kalimutan mo na ang kontratang yon, Arabel. Masunurin akong boss, pero mukhang sa pagkakataong to, gusto ko nang labagin ang sarili kong patakaran. Napatitig ako sa kanya. Ang mga mata ng tigre na dati ay puno ng bagsik at hinala, ngayon ay natutunaw na sa labis na lambing. Ibinaba niya ang kanyang baso at inilahad ang kanyang kanang kamay sa harap ko. Maaari ba kitang maisayaw kahit walang musika? Bahagya akong natawa pero tinanggap ko ang kanyang kamay. Walang musika? Paano tayo sasayaw niyan? May musika. Bulong niya habang hinihila ko patayo at dahan-dahang ipinulupot ang kanyang mga braso sa aking baywang. Ang tibok ng puso mo, iyon ang ritmo ko. Sinalubong ng aking mga kamay ang kanyang matipunong balikat. Sumayaw kami ng dahan-dahan sa ilalim ng liwanag ng buwan at mga bituin. Ramdam na ramdam ko ang init ng kanyang katawan at ang bawat marahang pag-ikot namin. Sa sandaling yon, nawala lahat ng takot, ang banta ng kanyang ama at ang mga pader na itinayo namin sa pagitan ng isa't isa. Humarap siya sa akin ng mas malapit hanggang sa maramdaman ko na ang kanyang mainit na hininga sa aking muka. Nung una, akala ko ikaw ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko, Arabel. Pero napagtanto ko ngayon na ikaw pala ang pinakatamang nangyari sa akin. Alam ko, napakabilis ng pangyayari. Pero sa mga araw na nagdaan, pinaramdam mo sa akin na karapatan dapat kitang alagaan. Seryoso ka ba, Jacob? O baka naman acting pa rin to? Panunukso ko, bagamat naluluha na ako sa labis na kaligayahan. Dahil aminin ko man o hindi, matagal na akong nahulog sa asawa ko. Napilit kong nilalabanan dahil sa takot na masaktan ako sa huli. Hindi na to pagpapanggap, asawa ko. Seryoso at puno ng emosyon niyang sinabi. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang muka at marahang idinampi ang kanyang mga labi sa aking noo. Pababa sa aking pisngi hanggang sa magtagpo ang aming mga labi sa isang matamis, mariin at mapagmahal na halik. Ngayong kasal na tayo, gusto kong simulan ng maayos ang pagsasama natin at gusto kong bumuo tayo ng masayang pamilya. Ako din, Jacob, kahit na marami pa tayong pagdaanan, gusto kong kasama kita sa lahat ng yon. Saad ko, bago isinandigang muka sa balikat ng aking asawa. Isang taon ang mabilis na lumipas. At ang mansyon na dating malamig ay napuno na ng hiyaw at tawa ng aming panganay na si Simon. Nagpa siya kong maging isang full-time mom sa aming tahanan upang personal kong alagaan ang aming munting anghel. Habang si Jacob naman ay patuloy na namamahala ng kumpanya. Gabi-gabi, excited siyang umuuwi mula sa opisina. Inaalis ang kanyang pagiging seryosong boss
at nagiging isang mapagmahal na asawa at ama. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kung paano nagsimula ang isang relasyon, kundi sa desisyon na manatili magbago para sa hinaharap. Minsan ang mga hindi inaasahang problema sa buhay ang nagdadala sa atin sa pinakamagandang destinasyon, gaya ng kwento ni na Arabel at Jacob. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay patuloy ninyo kaming samahan sa mga full stories na ibabahagi ko pa sa inyo. Kung ikaw si Arabel, handa ka bang magpakasal para sa isang kasunduan? God bless po sa lahat.